Bakit kailangan mo munang maglakad ng matagal sa IKEA bago ka makarating sa gusto mong bilhin? Pumunta ka sa IKEA para lang bumili sana ng isang bagay. Isang lamesa, isang upuan, o baka nga isang unan lang. Pero bago mo pa makita yung gusto mong bilhin, parang kalahati na ng IKEA ang nalibot mo. May nakita ka ng sala, may nakita kang kwarto, may nakita kang kusina, at minsan may office setup pa. At habang naglalakad ka, parami ng parami yung nakikita na maya-maya, parang gusto mo na rin. Sasabihin mo na parang bagay sa bahay ko yun. Parang kailangan ko rin. Na-experience mo na ba yun? Yung may bibilin ka lang sanang isa, pero madami ka nang na-discover na ibang products. May dahilan kung bakit ganyan ang setup ng IKEA. Hindi nila basta-basta pinagsasama lang ang mga produkto. Pinapakita nila kung paano mo ito pwedeng gamitin sa totoong buhay. Kaya imbes na tingnan mo lang yung isang lamesa, nakikita mo rin kung ano ang magiging itsura nito sa bahay mo. At dito, naging interesting yung strategy nila. Mas madali kasi tayong bumili kapag nai-imagine natin ang sarili nating ginagamit yung mismong produkto. Kaya, hindi nakakapagtaka kung bakit sobrang daming tao ang naiengganyo sa IKEA. Hindi lang sila nagbebenta ng furniture. Pinapakita nila kung paano nito mapapaganda ang buhay mo. Kung tutusin, minsan, hindi yung produkto ang binibili natin, kundi yung idea kung paano nito mapapaganda ang buhay natin. At yan ang isa sa pinakamalakas na strategy ng IKEA. Ikaw, ano yung pinaka-random na bagay na nagustuhan mo sa IKEA kahit hindi mo naman talaga planong bilhin ito? Please type sa comment section kung ano yun. And if you want more marketing secrets behind everyday brands, please follow for more.